Pag sinabing enduro bike, ito yung tinatawag din na dirt bike. Usually ginagamit talaga pang trail ride or pang off-road na motorsiklo. Tulad na lang nitong nasa harapan natin ang Honda CRF 150L. Isang kategorya ng motorsiklo na siguradong swak para sa mga mahilig mag-trail ride. So ano nga bang meron dito sa Honda CRF 150L? So tara mga tol, kung mahilig ka sa ganitong motorsiklo, tara isa-isahin natin ang bawat detalye ng motor na to at alamin na rin natin ang specs and features at alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. So unahin na natin yung presyo niya mga tol. So mabibili nyo to ngayon sa halagang 148,850 pesos at kung installment ang balak nyo, ang down payment nito ay 30,000 pesos and payable siya 12 months hanggang 36 months. And pagdating sa looks nito mga tol, syempre enduro bike, meron siyang slim body design, may long travel suspension, may mga spikes o malalaking spikes na gulong, mataas ang ground clearance at malaki rin yung wheel size. And yung color variant niya pala na nasa harapan natin ngayon ay itong extreme red. So minimalist lang din yung decals niya, more on red part siya, no. So meron siyang CRF dito na malaking font size, tapos sa ibabaw niya ay 150L. And may mga highlight din na blue, black and white na talagang nag-blend din dun sa body color niya na red. And pagdating naman dito sa bandang likod, kulay puti yung parang pinakapalikpik niya dito, no. Tapos meron siyang nakasulat sa upuan natin na Honda. Speaking of upuan mga tol, talagang maganda rin yung ginamit na upuan dito, no. So slim nga lang siya kasi yun talaga yung design niya, pero maganda yung cover na ginamit. Meron siyang texture na parang leather and maganda rin yung cushion na ginamit dito. At dito naman sa mismong headlamp niya mga tol, talagang napaka-stylish din ng design, may pagka-aggressive din yung looks niya. And may decals din siya dito na Honda, tapos yung pinaka-background niya ay white, ano. So yung buo na yan ay sticker and may mga highlight din na black and blue. And sa mismong headlamp natin, halogen bulb pa rin yung ginamit niya, ano. Tapos meron siyang peanut bulb sa loob, yung pinaka-park light niya, and sa turn signals naman, halogen bulb din yung ginamit. At pag tinignan natin dito sa side profile, yung pinaka head cowling niya na may mga sharp design din siya dyan, and talagang nag-blend din yung design niya papunta rito sa front fender natin. And bukod sa very stylish itong front fender natin, ay talagang flexible din siya. At ang isa sa nag-stand out talaga dito sa CRF 150L ay itong front shock natin, ano, na naka golden upside down fork from Showa. Tapos meron pa siyang cover dito sa pinaka inner tube niya, no? So iwas talsik din sa bato sa mga buhangin para hindi agad masira yung pinaka inner tube niya. And alam naman natin kung gaano kaganda yung mga ganitong shock na naka-inverted, ano, lalo na sa mga bumpy roads. Swak na swak talaga para dito sa CRF 150L. Pagdating naman dito sa front brake niya mga tol, naka wavy disc na siya with dual piston caliper. So maganda-ganda rin talaga yung stopping power nito dahil naka dual piston caliper siya. And pagdating naman sa gulong, may sukat naman itong 70/100 rim 21. And nagustuhan ko din yung color ng rims nito na kulay itim. So talagang bagay na bagay dun sa tindigan niya. Pagdating naman mga tol sa makina nito ay ginagamitan to ng 149cc engine displacement, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled, single cylinder fuel injected engine na kaya mag-produce ng 9.13 kW at 8,000 RPM at max torque na 11.94 Nm at 6,500 RPM connected to a 5-speed manual transmission. At meron tayong kickstart dito mga tol para kung sakaling maglukoy yung electric push start natin o maubusan tayo ng battery, mapapaandar pa rin natin gamit itong kickstart, ano. And tignan nyo naman yung exhaust niya, no, nasa ibabaw ng crankcase natin, talagang napaka-stylish ng pagkakagawa dito. So ayan, mula dyan papunta dito sa likod, nakatago dito sa parang pinakapalikpik niya rito sa bandang likod, sa side profile niya. And very stylish din ng pinaka heat guard niya, no, color silver siya, tapos meron pa siyang parang gills para singawan ng init ang tambutso niya. Sa mga foot pegs naman natin mga tol, dito sa tapakan ng back ride, ano, so maganda rin, aluminum yung ginamit. And dito naman sa mismong tapakan ng rider, yan na po-fold siya para kung sakaling sumahid sa mga bato, hindi siya basta mapuputol. And yung gear shifter natin, ano, kalahati lang. And ganoon din naman dito sa kabila, no, napo-fold din siya. Tapos goma nga pala yung nasa pinakaibabaw niya, no, para siguradong makapit. Pagdating naman mga tol dito sa taillight niya, no, bulb type pa rin yung ginamit dito. Tapos sa turn signals ganoon din, bulb type din yung ginamit. And very stylish din, meron pa siyang ilaw sa plaka at may reflector for added visibility na rin. Pagdating naman mga tol dito sa rear suspension natin, naka monoshock siya, no. Then sa gulong naman may sukat itong 90/100 rim 18. So mas maliit yung wheel size natin dito sa likod. And sa brakes naman, naka disc brake din siya dito with single piston caliper. And talagang napaka premium din ang ginamit na swing arm dito. Tapos meron pa siyang chain guard at meron na rin siyang roller guide para dun sa kadena niya. And dito nga pala mga tol yung bukasan ng upuan natin, yan, meron siyang susiyan dyan. Dito naman sa meter panel natin mga tol, maliit lang siya, no? And ang maganda rito, digital na yung ginamit dito. So dito natin makikita yung basic info tulad ng speedometer, ng odometer. So hindi lang tayo sure kung meron siyang
gear indicator. And meron siyang mga light indicators tulad ng check engine, neutral, high beam, and yung turn signals. And very stylish din itong cockpit niya, no? So maganda rin yung handlebar na ginamit, very slim lang ng design. Pagdating naman dito sa mga switch dito sa handlebar, meron tayong engine kill switch at yung electric push start niya. And dito naman sa kaliwa mga tol, meron tayong high and low beam, yung busina niya at yung turn signals, and meron din siyang passing light switch. Bali sasagad lang natin yung pindot dito, no? Pagdating dito sa fuel tank niya mga tol, wala siyang cover, bali ito na yung pinaka tangke niya. So may sukat itong 7.2 liters. Sa seat height naman ito mga tol, very Pinoy friendly lang din. Hindi siya ganong kataasan para sa kategorya ng motor na to. So may sukat itong 863mm at yung ground clearance ito ay 285mm. Then sa bigat naman may timbang itong 122 kilograms. So yun ang update natin mga tol para dito sa Honda CRF 150L. Sa mga nagbabalak maglabas ng ganitong motor, so dito lang yan sa Honda Prime Cycle na sa Batangas branch. Kung malapit lang kayo sa location na to, pwede nyo itong puntahan dito sa showroom nila, no, para makita nyo rin. So kung umabot kayo sa part ng video na to, para sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And sa mga bago pa lang sa channel na to at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.